i-bless ng Panginoon ang simpleng kaisipan, mga kapatid. Dito po tayo sa Romans chapter 16. Dalawang teksto po ang ating titingnan sa ating munting kaisipan. Ito po yun. Romans 16, (17, 18). Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. No? Negative yan, makawati, negative. Mark them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Oh, but their own belly. And by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Doon tayo sa isa na positive, baka pati. Doon sa Philippians 3. Sabi siya. Philippians 3:17. 17. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. Tuloy pagbasa natin. For many walk, of whom I have told you often. No, yun na yung binanggit kanina. And now tell you even weeping that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Mga kapatid. So, dalawa po, mga kapatid, ang utos po ng Panginoon to the Apostle Paul. Mark them. At ang meaning niyan, mga kapatid, sa Greek ay napakasimple. Napakasimple lang. Mark, to look at, o keep an eye on them. Ha? Huwag tayong magkamali na, huwag tayong tingnan sila o tandaan sila, mga kapatid. Yung mga tao siya sabi na ang kanila pong hangad lang yun ay kalangtiyan, mga kapatid. Pero sabi rin ni Pablo na keep an eye on them that walk. Ibig sabihin, mga kapatid, yung lumakad ng maayos. Sabi po rito, that mark them which walk. Yung lumakad ng maayos, ibig sabihin doon, mga kapatid. So as ye have us for an example. Sabi ni Pablo, sino ang halimbawa? Mga apostoles siya at mga apostoles, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang Word of God po ang ating basihan. Ang Word of God po ang basihan. Papamagat ko ay, it is time to mark them. It is time to mark them. So, makita natin as we go sa ating mensahe po kung anong tinutukoy natin, mga kapatid. Sa tagal nating naglilingkod, mga kapatid, ay God gave us hindi lang knowledge but wisdom. At ang wisdom, mga kapatid, ay it is an understanding to discern judgment. So if you have God's wisdom, you can judge. You can judge. You can decide, mga kapatid, freely. At our own discretion po ay libre tayong mag-judge. Bakit? Sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Hindi yung i-judge natin before the time na sila po ay ma-impyerno or ma-lake of fire, kundi sa ating paglakad sa Panginoon upang malaman natin, upang tayo ay hindi magkakamali, mga kapatid. So mark them. Sabi ni Pablo, mark them.
Di ba na ayaw na? Sino ba tinutukoy niya? Ayun nga yung mga taong nagsasabi mga Kristiyano kuno. Kristiyano, mga sikat pa sila. Ang lalaki po kanilang mga denominasyon. Sikat mga kapatid. Ang lalaki, ang gaganda ng kanilang facilities, ang ganda ng kanilang building. Ang ganda. Kung sila po ay sorry. Magbitaw na salita, magbigkas mga kapatid. Ang ganda. Ang ganda ng mga sasakyan, mga kapatid. Ang ganda ng mga pangalan. Ang ganda ng mga nakalagay po, buntot ng mga pangalan. Nakalagay doon ng DDD. Nakalagay doon ng PhD, mga kapatid. Yun. Nakalagay doon, pastor, reverend. Gusto talagang papuri, mga kapatid, sa mundo, mga kapatid. Gusto po na purihin sa mundo, mga kapatid. Ng mundo, mga kapatid, ibig sabihin doon. So, mark them, upang hindi tayo magkamali, mga kapatid. Huwag yung mark na sa ating sarili po yun, tandaan natin sila. Dahil kadalasan, mga kapatid, ay malakas ang hatak ng mundo, no? Alam natin ang mundo po, ang kaaway ay tuso yan. Yung lining natin ay mabawasan, dapat kampi tayo, nakasandal tayo sa mga bagay espiritual, ating natutunan according to this book. Pero dahil po sa mga pangyayaring sa libutan, minsan ay ma-divert po ang ating atensyon ay mapunta na po sa salibutan. Yun ang ingatan natin, mga kapatid. Kasi ang salibutan po, mga kapatid, ay daming seducing spirit yan. Malakas po ang hatak niyan, mga kapatid. Minsan po kahit lang sa mga kantahin po, mga awitin, mga espiritual, kukunti lang gusto niyan, maliban na lamang kung mayroon pong tatak galing sa Panginoon, kakanta ng mga bagay espiritual. Pero yung taong mundo, bilyon-bilyon mga tao, doon sa mga pop song yun, doon yun gusto. Kaya nga, minsan madadaya tayo, mga kapatid. Gospel song. Hindi tayo marunong kumilatis ng gospel song. Yung para ay nilagyan na ni Satanas doon ng mga rap na madali lang naman kung mayroon tayong knowledge po konti sa music, madali lang naman kumilates kung rock na yan once na gumamit ng gitara ng distortion ngayon tao noong araw kasi ang patawag doon distortion ngayon na hindi na overdrive na ang tawag doon, mga kapatid, overdrive na. Alam mo yung rock gitara, di ba? Distortion yung mabilis, matagal po bago matapos. Distorted nga nung araw, ngayon ay overdrive ng tawag nila ngayon, mga kapatid. Yun, pag gumamit na yan, rock na yan. At saka yung estilo po ng pag-aawit. Yung ating mga kantang kinakanta, madali lang gawin rock yan Kaya mag-iingat tayo riyan. Yung ating pag-aawit, mga kapatid, hindi tayo umaawit para purihin tayo na makakarinig sa atin. Mali yun. Aawit tayo para tayo purihin. Hindi po yun. Aawit tayo upang ang Panginoong Diyos ay malugod. Upang ang Panginoong Diyos sa kanyang luklukan po ay matuwa, mga kapatid. Yun po ang ating pakay. Naalala nyo, mga kapatid, yung anak ni Aaron na dalawa, Leviticus 10, pinatay ng Panginoong Diyos yun Simple lang po ang kanilang kasalanan. Anong kasalanan nila? Imbis magsindi, mga kapatid, ng apoy doon sa tabernakulo po, sindihan yung minora doon, yung Jewish minora, yung ilawan doon, sisindihan po ng apoy na ginawa ng Panginoon sa tabernakulo, mga kapatid. Yung apoy, yung continual fire, walang pagkamatay doon.
Doon sila kumuha. Ayaw ko paano, di naman inelaborate ng Biblia. Doon sila kumuha sa iba. Strange fire ang ginamit. Outright, patay sila mga kapatid. Ganun po ang Panginoon upang hindi sila pamamarisan mga kapatid. Kailangan po ang ating paglilingkod sa Panginoon, pagbigay papuri sa Kanya, talagang totoo mga kapatid. Hindi strange fire, kundi galing na sa Panginoon. Huwag tayong maghanap ng ibang mga paraan upang mapuri ang Panginoon. Kundi yung galing, yun na sa Kanya. Si Cain at saka si Abel. Nakita na ni Cain at Abel paano po maghandog ang kanyang mga magulang. Nalugod ang Panginoon ang paghahandog pamagitan ng dugo, pinatulong sa lupa at sinusunog po, burnt offering po. Nalugod ang Panginoon sa bangong amoy nandulot ng burnt offering ng hayop na sinusunog mga kapatid. Pero gusto ni Cain na mag-iba. Hindi gamit ang dugo, hindi gamit ang pagsusunog. Gusto niya ay ang tawag dito ang produkto ng kanyang lupain, ng mga tanim. Alam natin ginagamit yung Panginoon sa hindi naman yon malaking deal sana mga kapatid kasi pagdating ng panahon nag-utos ang Panginoon ng paghahandog ng trigo, nagpahandog ng harina, nagpahandog ng wine mga kapatid, di ba? Sa paghahandog ng Panginoon. Pagbubuhos ng wine mga kapatid, sa apoy at saka yung harina, inahandog. Galing sa produkto yun galing sa tanim yun Pero in that instance, nautos ng Panginoon, itong gagawin nyo, at ikaw lumihis, tayo ay lumihis. Maroon tayong kalalagyan mga kapatid. Kung anong naset na ng Panginoon, kung ano na po ang kanyang commandment, kanyang statutes, ordinance mga kapatid, dapat sundin natin. With context yun mga kapatid, with context. Kasi, ang tutusin, bakit naman ginawa ng Panginoon yun? Galing sa produkto naman. Produkto rin naman yung maghandog ka ng pakwa, ng ubas doon. Pero hindi na papanahon pa yun, mga kapatid. Hindi pa napapanahon yun. Gusto ng Panginoon ng dugo. Gusto ng Panginoon ng handog sa sunugin. Gawin mo yun. Huwag kang gumawa ng iba. So, self-righteousness po yung ginawa ni Cain, mga kapatid. Kaya, siya po ay pinalaya sa harap ng Panginoon din. Hindi siya kinikilala. Ang kanyang handog po, kanyang lahi. Nagpatuloy ang kanyang lahi. Nagpatuloy ang lahi din ni Adan, mga kapatid. Talagang tuso. Tandaan nyo tuso lagi ang kaaway. Ang kaaway gusto talagang i-pervert mo ang plano ng Panginoon. Anong ginawa niya? Pinagtagpo niya ang lahi ng Adamic seed line at seed line ni Cain. Sa Genesis 6 mga kapatid, lalong nagalit ang Panginoon. Lalong nagalit ang Panginoon. Lalong dumami yung mga Nephilim o yung mga higante, mga kapatid, na nagkakaroon ng genetic disturbance, mga kapatid. Alam ng demonyo yan, alam ng kaawa yan. Ginagamit yan sa ating panahon ngayon. Through technology, alam nila yun, na magkakaroon ng genetic disturbance ang tao, mga kapatid. Ang ganda ng taloy po ng dugo po ng mga anak ni Adan, hahaluan mo ng hayop. Yun na yun. Hahaluan mo ng hayop. Kasi yung kay Cain po ay half-breed na yun Half-breed na yun Tapos, nag-intermingle pa sa Adamic seed line. Lalong nagulo. Kaya tayong lahat ay hybrid na tayong lahat. Kailangan natin ng dugo nang walang kasalanan upang tayo po ay maligtas by faith, mga kapatid. Ayun ang sinasabi na dapat tayo maging anak tayo kay ni Abraham din. Abraham, dahil nangako ang Diyos kay Abraham, mga kapatid. Hanggang kinonfirm niya kay Isaac, kinonfirm kay Jacob, mga kapatid. Yun. Kaya tayo mga hintil, kung tayo, sabi ng Galatians, mga kapatid, kung tayo na kay Kristo na, tayo yung mga anak ni Abraham na rin.
tayo ay kasama sa pangako ng Panginoong Diyos. Kaya yun ang pangako ng Panginoon Diyos. Yun ang misteryo na yun, mga kapatid. Hidden from ages to ages, mga kapatid. Sabi sa Ephesians, sabi ng Ephesians, buksan natin si Ephesians. The book of Ephesians, chapter 2, sabi dito, chapter 2, Ephesians 14. For He is our peace, the Kristo, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. So yung partition na yan, yung division, mga kapatid. Bilang mga Hudyo at mga Hintil, tayo na yun. Having abolished in His flesh the enmity, tinanggal niya. Dahil sa kanyang laman po, yung pagkabayukay sa cross, o ang hidwaan, even the law of commandments contained in ordinances. Yun yung sa Leviticus, mga kapatid. Yung pag-ahandog, yun po ang ordinansa, mga kapatid. Maghandog, magpatigis ng dugo upang magkaroon ng forgiveness sa kasalanan. Yung ginagawa nila sa Yom Kippur, Yom Kippur, the Day of Atonement, yung ginagawa once in every year, mga kapatid, ginawa ng high priest, bilang high priest po, pinakapakita na doon sa lumang tipan ang role po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Role niya, yung kanyang exact na portrayal, exact symbolism, mga kapatid. Contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man. Isa na lang, mga kapatid, one new man. So making peace, and that He might reconcile both unto God in one body. I-reconcile tayo, naputol kasi. Bakit naputol? Dahil sa kasalanan nagawa ni Adan at saka ni Eva. Ano kasalanan yun? Sabi sa Romans, we fall short to the glory of God. Why? Kasi nadaya si Eva. Nadaya si Eva. Nadaya. Si Eva ang nadaya, hindi po si Adan. Ganun pa man, kasama pa rin. Nakasala na rin doon si Adan. Both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, unto them that were nigh. Yung afar off, yung mga Hintil, yung kalat, mga Hudyo, at mga Hintil, malayo, at saka yun doon. For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. So, mag-iisan lang tayo, mga kapatid. Pero, makikita natin, to avoid confusion, mga kapatid, dahil marami ng mataong nagsasabi, mga kapatid, na sila po ay mga Kristiyano din. Mga Kristiyano sila, mga kapatid. Pero kung ating palawakan yung ating makaisipan, ay masabi doon sa talinhaga, mga kapatid, ng Mateo 13 ba yun? Na dalawa pong mga anak dito, mga kapatid. At mayroong tinatawag na mga pangsirang ramo at mayroong mga trigo. Saan ba yun? Ito, punta natin sa Matthew. Sa Matthew 13 tayo. Dito tayo sa second mystery, explanation ng second mystery. 36, Matthew 13:36. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and His disciples came unto Him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. He answered and said unto them,
He that soweth the good seed is the Son of Man. Siya yun, mga kapatid. The field is the word. The field is the word. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. So mayroong dalawang grupo, mga kapatid. The children of the kingdom, at yung the children of the wicked one, yung pasirang damo. Kung doon tayo sa probinsya, ay kung sa malayuan, mga kapatid, mahirap po kilatisin po yung palay at saka yung pasirang damo. Kung malay tayo. Paglapitan mo sila, kung lalapitan mo siya talaga, kikilatasin mo, malaman mo na pasirang damo yun. Walang bunga yun, mga kapatid. Kasamang tumubo po sa palay. Bagamat ni palay ang ginamit dito, trigo, pero may kahoy kasi yung trigo, mga kapatid, sa palay. Yun. Wala naman tayong, ayaw ko saan dito nagtatanim, baka sa UP. Mayroong trigo nagtatanim o doon sa Nueva Ecija. Kasi palay talaga tayo. Ang wheat po ay andun sa Europe yun, andun sa Western countries yun, mga kapatid. The enemy that sowed them is the devil, the harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. Kaya ang ano yung reaper sa Tagalog? Taga-ani ay hindi tayo. Pero binigyan po tayo ng wisdom how to read them, how to detect them, mga kapatid, how to discern them. Yung mga tares, mga kapatid. Ang mga reapers po ay mga angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire. Yan po ay figure of speech po yan, mga kapatid. The tares po yan ay gathered and burned in the fire. Ibig sabihin, matagal na, mga kapatid, beforehand, sila po ay inipon na, sila po ay binikis na, mga kapatid. Matagal na, sa panahon, sa ating bababangas ngayon, mga kapatid, ay talagang nabikis na po sila. Nabikis o kapag binikis na, nahiwalay na po sila sa mga anak ng Diyos. Nahiwalay na po sila sa mga anak ng the children of the kingdom, yung mga wicked one, the children of the wicked one, at yung children of the kingdom, nahiwalay na, matagal na, mga kapatid. Sabi ito, as therefore the tares are gathered and burned in the fire. Yung burning, mga kapatid, nasa unahan pa yan. So shall it be in the end of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. Doon sa tribulation yan. Eventually, mga kapatid, doon na sa ligupar yan, and there shall be wailing and gnashing of the teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of the Father. Shine forth, mga kapatid. Bakit mag-shine forth? Sila ba ay mag-shine forth dahil sa kanilang attire, sa kanilang mga kilos? Nag-shine forth dahil po sa kanilang palamuti sa katawan? Palamuti sa katawan? Who is to hear, let him hear. Paano sila mag-shine forth, mga kapatid? Iba po ang shining forth, mga kapatid, ng manak ng Diyos. May palo, may pangako dyan, may turo dyan si Apostol Pablo at mga apostoles. Papunta ta kay Juan muna. Si Juan, John the Beloved, mga kapatid. John the Apostle, o John sumulat po ng Book of Revelation. Ito sabi niya, mga kapatid. Sa kanyang panahon na magsulat about 90 AD.
circa AD, matanda na siya rito mga kapatid. Si Juan, kung circa AD sinulat niya mga kapatid, ay kung siya ay sinilang mga hindi kalayuan po kay Jesus. Ito ang edad niya, mga 90 na rin siya, mga kapatid. 18. Little children, it is the last time. The last time yan, mga kapatid, ay panahon yan. The last days, mga kapatid, ay ibig sabihin yan. And as ye have heard that Antichrist shall come. Antichrist shall come. May tinuturo ko siyang Antichrist, mga kapatid. Ito ba yung major Antichrist? Nilagyan ko ng major, bagamat walang major sa Biblia. Pag sinabi kong major, mga kapatid, for the sake of illustration at sake ng pagkakilanlan, ito yung upo, mga kapatid, sa kalagitnaan ng Great Tribulation. Upo doon sa trono. Pag sinabi kong major, kilala nyo siya, mga kapatid. Hindi tayo madaya. Yun nga, madaya ang mga denominasyon. Nasabi nila sila rin po ay mga Kristiyano. Even now, are there many Antichrist? Plural, even now, are there many Antichrist? Whereby we know that it is the last time. Panahon nila ba kapatid? Last days na rin po yun. Marami ng Antikristo. Ay, yan ang po ang sabi ng Talinhaga. Mga tersi po yun. Kasabay po yun sa mga children of the kingdom. They went out from us. So itong karakter. Paano makilala natin? Itong karakter ng mga Antichrist. Yung plural. Yung wala sa katotohanan. Pero, dala po ang pangalan ng Kristo. Antay nga lang. Antay. Kalaban lagi ni Kristo. Pero dala ang pangalan. Kristo. Kristo pa rin yan eh. Antay nga lang sila. Pero hindi malata without the wisdom of God ay hindi natin hindi ko usama tayo, hindi makilala ng mga tao sa sanlibutan. Kilala natin, hindi natin or kung hindi natin sila makilala, tayo naglingkod sa Panginoong Diyos, delikado. Sayang ang panahon na ginugol natin kung hanggang ngayon wala tayong discerning ng Espiritu. Questionable tayo, mga kapatid. Kung until now we have no discerning of spirits. Why? Gift kasi yan eh. Gift ng Panginoon. Or, kung hindi gift ng Panginoon, God gave us wisdom how to discern, mga kapatid. Why? We have the Word of God. We have the Word of God. Ang discerning yan ay galing sa Word of God. Kompleto po yun. Sabi po ng sa ba sinabi niya yun? Sa natin ni Hebrews. Mamaya, malala ko anong aklat yun. They went out from us, but they were not of us. Kaya naman pala, lumabas sila. Sayang lang kung hindi tayo makadiscern, mga kapatid, dahil hindi natin sila kasama. Ganoon naman pala. Bakit natin pilitin sila bumalik? Hindi tayo nagpabalik. Hindi tayo nagpapalayo sa kanila, mga kapatid. Hindi talaga sila kasama. Huwag mo silang pilitin na makakasama. Dahil natin kasama. Pero mga Kristiyano din yan. Kuno? Kristiyano din yan, mga kapatid. For if they had been with us, sabi ni Juan, kung sila ay kasama natin, they would no doubt have continued with us. Kung sila kasama, ay walang duda raw na magpatuloy kasama natin. But they went out that they might be made manifest. Lumabas sila upang sila ay mayayag that they were not all of us. Upang sila'y mahayag
na hindi kasama po natin. Ayun. Naalala mo si Sirintos? Si Sirintos. Pinangalan ko sa aso namin. Wala na yung aso namin eh. Hindi ko siya makalimutan. Itong si Sirintos, mga kapatid, ay talagang kalaban ni Juan yun sa kanyang panahon. Kalaban ni Juan. Naalala si Sirintos, nung pumasok si Juan doon sa public, parang public toilet nila, public CR, nalaman ni Juan, nandoon si Sirintos. Siguro ihiyan yun. Dali-dali si Juan, kumakaparipas sa labas. Sabi ni Juan, baka babagsak yung bubungan sa amin. Kapag kami kasama doon, magkasama. Na grabe, anong ginawa ni Sirintos? Binabaliktad lahat, kinakalaban lahat ang salita ng Panginoong Diyos. Ang mensahe ng Panginoon, ang mensahe ng mga apostoles, naghango po sa Panginoon nating Jesucristo po, ay binaliktad niya lahat. Pero nagkilala din po sikat si Sirintos, mga kapatid, sikat na mga ngaral, mga kapatid. Pero nakilala siya ni Juan, John the Beloved, na hindi siya kasama. Dapat ganun po ang ating discerning. Makilala natin. God gave us discerning spirit. Makilala natin sino mga grupo na hiliti mo. Sino ang grupo na talagang Kristiyano, mga kapatid. Makilala po natin. Kaya mag-ingat tayo sa pagpili ng mga grupo, pagpili ng mga awitin, dahil sayang lang ang gusto binigay ng Panginoon. Bakit sinabi? But they have an unction, that is anointing, from the Holy One, and you know all things. See? Kung meron tayong pahid, alam na natin yun. Malibang wala tayong pahid, mga kapatid. Wala tayong anointing, mga kapatid, ay hindi natin malaman yun. I have not written unto you because you know not the truth, sabi ni Juan, but because you know it, and that no lie is of the truth. Ibig sabihin, pinaalala lang po ni Juan, for emphasis lang ni Juan, ang kasinungalingan po ay that no lie is of the truth. Walang kasinungalingan po sa katotohanan. Mayroon pa siya, nag-ispahan pa siya dito, who is a liar, but he that denied that Jesus is the Christ. Marahil yun po ang ginawa ng karamihan doon kasama si Sirintos, mga kapatid. Yung turo na yan, binigyan po ng bigat ni Juan that Jesus is the Christ. Binigyan emphasis ni Juan yan. Sabi niya, who is a liar but he that denied that Jesus is the Christ. Yung nag-deny kay Jesus na siyang Kristo po, liar po yun. Marahil po yun ang kasalanan ni Sirintos. So mga kapatid, na talagang di siya naniwala na si Jesus ay ang Kristo. He is Antichrist. Pakita natin mga kapatid, it is a categorical statement. He is Antichrist. Paano raw? That denied the Father and the Son. Paano na-deny ang Father and the Son? Whosoever denied the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father. Dalawa entity po yan, Son and the Father. Bakit gagawin mo isa lang yan? Bakit gagawin mo yung Son, Diyos, at ang Father, ang Diyos? Bakit tayo ay yakapin yung turo ng Mormons? Mormons is a cult, mga kapatid. Kulto yan. Yung Book of Mormons, nabasa ko ilang dyan. Talaga salungat yan sa Bible. Nalala niyong dalawa ritong mga isang Amerikano at isang Pilipino rito na pumasok sa aking tahanan. Mayroon sila senior guard at may junior guard, mga kapatid. Sabi, wala si Biblia yung mga uturo nyo. Kaya hindi nagtagal, lumayas din ito. Ano mga pinagsasabi? Sinabi ko lang unahan, naniwala ba kayo sa
Bible at saka Book of Mormon isa lang. Sabi Amerikano, opo. They're just one. One book daw yan. Binasahan ko doon. Anong talata yun? Sa anong aklat yun sa Mormons? Hindi nagtagal. Namula, mamuti yung mata at mukha, mga kapatid. Sabi, isa lang daw eh. Paano yung sabi, wala yan eh. Wala yan dito sa Bible. Hanapin nyo sa Bible, kung sinabi nyo. So ating sukatan, ang ating absolute, mga kapatid. Ito yung scripture, ito yung banal na kasulatan, mga kapatid. So, maliwanag, balay natin. He is Antichrist that denies the Father and the Son. Una ditong first line po, who is a liar but he that denied that Jesus is the Christ. Napakarami, mga kapatid. Halos lahat, mga kapatid, ng denominasyon, mga kapatid. Ay ganun ang nangyari. Kasi dinubli nila, mga kapatid. Yung pagsabi na si Jesus po ay mayroong tawag dito, word na ang ginagamit. Mayroong deity. The deity of the Son. The deity of God is in Jesus, mga kapatid. Ito nga ay sinabi na nga ni Juan, Jesus is the Christ. Jesus is the Christ. When you make Jesus God, you're denying that He is Christ, mga kapatid. Hindi pwedeng ganun. Dahil siya namatay, nagpatigis ng dugo sa bundok ng Kalbaryo, dahil sabi pong Qur'an, sabi po mga ordinances po doon sa Old Testament, malaman natin, yan po ang nagpo-portray, yan po nag-symbolize, yan po ang naglalarawan lahat sa darating ginawa po ng ating Panginoong Kristo Jesus upang mapatunayan po ang kasulatan na siya po ang Mesiyas o Kristo, mga kapatid. Ay kung sasabihin mo, si Jesus ay Diyos, napakaraming mga Kristiyano kulo. So, isa yun, mga kapatid, Isa yun. Huwag tayong magdududa. Kapag ang turo, mga kapatid, si Jesus ay Diyos, kasama yan doon. Kasama sa sinabi ng Panginoong Diyos, mark them. Mark them. Keep an eye on them. Mga sikat pa naman to sila, mga kapatid. Mga sikat sa lipunan. Naglakihan po sila, mga kapatid, ng denominasyon, mga kapatid. Nagsisikatan po sila, dumadami sila hanggang ngayon. O kailan lang habang ang nakatayo ay may nagbigay sa akin, babae raw, siya raw ay pastora. Ngayong araw na to, ang sabi ito, magandang pamagat, the great increase. The great increase. So yun, may gawain doon saan? Venue Montilupa Sports Complex. Doon. Libo-libo to ngayon. Mamaya, alas 3 ng hapon. December 10 ngayon. Ayun. Sunday. Jesus, the Anointed One Church, Putatan, presents the Anointed One, Putatan. Great increase. See? Soul winning. Walang kamalay-malay sa ating panahon. Why? Pero mga Kristiyano din yun. Kung tuturingan, mga kapatid, Kristiyano din yun. Kaya nga, sabi ng Biblia, keep an eye on them, mark them, tandaan natin sila. Sa labas? Keep an eye on them. Mga Kristiyano dito sila, mga kapatid. Okay? So, tandaan natin sa aral pa lang, karakter pa lang, mga kapatid. So, mahirapan talaga. Maging mga dati nating kasamahan, mga kapatid. Maging dati nating kasamahan, kasama ang karakter nila. If they went out, sabi po dito, sa argumento, ang salita ng Diyos, pipilitin natin bumalik sila. Wala na. Kahit sino pang kapatid na o kapatid o malapit sa atin ng araw,
Yung may kasabihan, parang duktong ng bituka sa atin, huwag pilitin na bumalik, huwag mong pilitin na umalis. Hindi ka nagpaalis yan, hindi tayo nagpaalis yan. Ano nagpaalis? Salita ng Diyos. Anghel, bumulong sa umalis ka na dyan. Anghel, umalis ka na dyan, sinungaling yung pastor dyan. Yun, naniwala ka naman. Ayun. Sinungaling yung pastor niyan. Wala naman sa Biblia yung bakuna. Ginawang bakuna, ginagawang doktrina. Ayun. Yun, extreme. Sira na. Ngayon, God vindication message, mga kapatid. God, unti-unti nakikita natin, wala pang 5 years, 20, 23, 3 years pa lang, dami nang nagligdasan. Why? Kasi, walang wisdom. My people are destroyed for lack of knowledge. Doon lang, mga kapatid, knowledge pa yun, ha? Hindi pa wisdom yun, so wala tayong magagawa doon. Marami magsukom nito, dami mag-heal nito, mga masa buhay natin. Kasama ko doon, dami sa probinsya. Ayaw maniwala sa mensahe. Ayaw aking kapatid, sunod sa akin. Wala na, 2021 pa lamang. Ilang taon na, 2 years na. Wala na, parang kailan lang. Wala na. Hindi siya mismo ang nagpaturo. Dahil meron siyang mga karamdaman, marami. Ang kanyang asawa, ang nagpaturo. Kasi tumalon sa kanya yun. Ayaw maniwala. Nagagalit pag pinalalahanan mo. Yan ang mga sinasabi natin ay puro negative daw. Puro negative. Dapat maganda sa isipan, maganda sa pandinig. Kung sinasabi, puro ganyan, puro negative. Yun ang sabi ng mundo eh. Tandaan nyo. Makinig kayo sa akin. Diba? Sabi ng mundo, huwag kayo mag-entertain ng mga negative. Hindi lahat na negative. Mga kapatid, nakakasama. Lalo na galing sa salita ng Panginoong Diyos. Dahil sabi ng mundo, entertain nyo yung mga positive things. Kasi mga positibong bagay ay makadagdag yan ng buhay. Makatanggal ng stress yan. Ito mensahe ng Panginoong Diyos ay negative yan. Pagsaway kasi yan eh. Pero positive yan ang epekto niyan. Positibo ang epekto niyan. Kaso doon sa mundo. Doon sa learning sa mundo nakinig. Tandaan yung learning ng mundo. Hindi lahat ng learning ng mundo ay makakabuti sa ating spiritual. Yun ang ibig sabihin natin. It will make us mga bagay. Kung hindi tayo marunong magtimpla, papalayo tayo doon. Papalayo tayo sa mensahe ng Panginoon. Because we want the learning from outside. Dito sa mundo na. Sa salibutan na. Wag. If God give us wisdom, kailangan gamitin natin yung wisdom na galing sa Panginoong Diyos. Yung 50-50 lang. Totoo yan ang mundo. Daming wisdom yan. Pero akala natin ay detrimental yan. Halos lahat yan, detrimental yan. Sa mga bagay spiritual, mga kapatid. Maaaring mag-prosper tayo sa things of the world. But in the sight of God, spiritually, ay stagnant tayo, mga kapatid doon. Be careful, be careful. Punta tayo doon sa, dito mo tayo sa Corinthians chapter 12. Ito yung pangako ng Panginoong Diyos. Kasi naniwala tayo kapag tayo po ay nakaselyo na, nasilyuhan na, hindi na po tayo madaya, mga kapatid. Ito po yun. Verse 1, 1 Corinthians 12. Ang ating topic po, it is time to mark them. It is time. Hindi yan question mark. Yan ay positive declaration, mga kapatid. Hindi yan sa sinabi ng Isimenay, nagtatanong lang. 1.8 billion ang ginastos, hindi yan. Ito ay deklarasyon yan. It is time to mark them. Keep an eye on them. Tandaan natin sila. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Spiritual gifts to, I would not have you ignorant. Sabi na Apostol Pablo, you know that you were Gentiles carried away
unto these dumb idols. Yun, ang istorya po ng mga hintil ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. Even as you were led. Even as you were led. Therefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God, no man speaking by the Spirit of God, nagsalita dahil sa Espiritu ng Diyos, call it Jesus accursed. Okay? Call it Jesus accursed. Ibig sabihin, kapag labag na po sa ating Panginoong Kristo Jesus, accursed na, ano ba yung accursed? Itinakwil na yun, o accursed is isinumpaan na yun, mga kapatid. One way po, pagsumpayan, not knowing who Jesus Christ is, mga kapatid. Dalawa raw si Jesus doon. Yung si Jesus po yung tao at si Kristo po yung sumiksi sa kanya. Hindi mamamatay kailanman si Jesus Kristo. Si Kristo. Ang tao lang na mamatay. Wala yan si Biblia, mga kapatid. Isa lang po si Jesus at ang Kristo. Isa lang po. Namatay yan, namatay. At nabuhay na maguli hanggang ngayon. Yan ang katotohanan. And that no man can say that Jesus is the Lord. The Lord, Messiah po yun, tutukoy mga kapatid. But by the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang nagsalita mga kapatid, ay walang magsasalita mga kapatid na salungat po. O hindi po nakilala si Jesucristo mga kapatid. O hindi po parang against tayo, against ang tao kay Jesucristo. Mga bagay na hindi po naayon sa banal na kasulatan, against po yun mga kapatid, kay Jesucristo. Mga tao nagsasabi, si Jesucristo po ay may asawa. Alam natin, kainatan yung mga tao din, mga preachers, mga documentary film maker mga kapatid, na sila po ay nagsasabi, ay nahanap nila ang lustong ng Holy Family at nakita nila doon, may uswari doon, may boombox doon, nakalagay doon ang buto ni Kristo. Ang buto ni Kristo. Pero yung mga tao yan ay naniwala sa resurrection. Dahil ang kalapanindigan, pag resurrection, spiritual lang yun. So, mali na yun. Alam natin yun. With the wisdom of God, sa Luke 24, nagpahawak pa siya kay Tomas hawakan mo ako. Di ba, butot laman siya, hindi espiritu. Nahawakan ni Tomas ang butas ng kanyang kamay, pamagitan ng magpako, mga kapatid. Sabi niya, so, bakit nahiwala yung buto ni Kristo doon sa syuari, sa boombox? Bakit nahiwala The lustrum daw yun, lustrum of the Holy Family, na nakalagay doon, Jesus the son of Joseph, mga kapatid doon. Yun ay kulukuhan din yung kay Jesus yun At nakalagay doon, maroon silang DNA sample, mga kapatid, carbon dating, lahat na. Ay mayroong Mariam na doon, si Maria Magdalena na yun. At mayroong anak doon, saan daw ni Jesus yun? Saan ni Jesus? Si Mariam hindi kapatid nila, kaya asawa ni Jesus yun. Lahat yung kumpleto. So lahat yung gawa ng kaaway upang malis po ang paniwala ng tao, mga kapatid doon. Yung makasama sa mga sinabi rito. Kung tayo po ay nakatanggap ng spiritual gifts, mga kapatid, hindi natin manadaya doon. We can judge. We can, ang gawin natin, i-reject natin yung mga nuisance na mga discoveries dyan na mali. Bakit gano'n? Pera lang yan, pera lang sila. Para kumita, mga kapatid, nakalang documentary film. Gano'n lang yun, pera lang yan. Hindi totoo. Ang resurrection po, mga kapatid, ay buo, butot laman, kasama niyan. Kasama niyan. Yung humagkas sa langit, butot laman yun.
Marunong ko sila mag-twist sila mga kapatid. Itong ginagamit nila dito sa Corinthians 15, itong ginagamit nila, ito yun. 50. 1 Corinthians 15, itong ginagamit ng mga antikristo. Tanong mo, Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Ito yung first line, first clause, sabi ito, Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Resurrection daw yan. So hindi raw makakapasok sa kingdom of God, sa langit, yung butot laman, flesh and blood, yung dugo, hindi po. Espiritual daw yun. Kaya doon, ano yung buto ni Kristo, mga kapatid. Mali din yun. Bakit? Dapat kung umakas sa langit, nahulog yung buto dito, doon sa Mount of Olives. Ay wala naman silang nakitang buto. Wala silang nakitang buto. Yun ang gawa ng kaaway, mga kapatid. Yun ang gawa ng kaaway. So we need gifts from God, mga kapatid. Ito sa Sapurna. Now, there are diversities of gifts. But the same Spirit. Iba-iba po yung mga kaloob. And there are differences of administrations. But the same Lord. And there are diversities of operations. But it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit it all. Yung manifestation, pagpahayag po. To profit it all. Hindi ilan lang, kundi sa iglesia ang tinutukoy nito, mga kapatid. All the members of the church, mga kapatid, will profit it. For to one is given this by the Spirit the word of wisdom. Yan. Ito ay particular, specific na yan, word of wisdom. To another, the word of knowledge by the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, the gifts of healing. The gifts of healing, mga kapatid. Plural, healing. Hindi lahat po ay may gifts yan. Pero God will heal. Kung ang isang anak ng Diyos po ay manalangin ng taimtim, God will heal. Not those only with gifts, mga kapatid, of healing. By the same Spirit. To another, the working of miracles. Yun. Hindi lahat workers of miracles, mga kapatid. Tandaan nyo, But same church yan. To another, prophecy. Magpapisiya. Tayo ay mga witness dyan. The working of prophecy. To another, discerning of spirits. To another, diverse kinds of tongues. Yun, speaking in tongues. Kaya lumabas na yung speaking in tongues of angels and speaking in tongues of man, mga kapatid. Yun, ang maintindihan natin yung para sa tao, hindi para sa angel. To another, the interpretation of tongues. They can interpret. Sa church yan, kompleto yan. At hintay tayong panahon, God ay ibabalik yan. But all is worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. Iba, marami mga gifts. Iba, isa lang. Iba, dalawa lang. Iba ay kompleto. Ito ay nagsalasa dito, mga kapatid, for as the body is one and not many members, and all the members of that one body being many are one body, so also is Christ. One body, mga kapatid. For by one Spirit, we are all baptized into one body. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So, isang espiritu lang yan. Hindi kakaibang espiritu. For the body is not one member but many. Ayun. Ito ay illustration po, mga kapatid, ni Pablo o paano kumilos yung katawan, yung paa. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body.
Is it therefore not of the body? Yun. Self-explanatory po yan, mga kapatid. Ha? Kailangan ay magtulungan sa isang katawan. Ibaga, if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body. Is it therefore not of the body? At yung tukoy isang katawan, mga kapatid, ha? Ito ay mystical body of Christ. Ha? Mystical body of Christ. Ha? Symbolical body of Christ yan, mga kapatid. Magtulungan yan. If the whole body were an eye, where were the hearing? Yun. Kung puro mata ang katawan, paano siya makarinig? If the whole were hearing, where were the smelling? Yun, mga kapatid. Kaya marami. Kung atin pong basahin lahat yan ay, pero ang punto natin, mga kapatid, ay yung gifts, mga kapatid. Nasa katawan. The gifts, mga kapatid, upang ating ma-discern. Alin ba ang mga Kristiyanong totoo, mga kapatid, sa ating panahon? Ha? Kasi, minsan, lumalagay sa ating kaisipan, pumunta yung isipan na parang few in number tayo, ay wala tayo sa katotohanan. Hindi po yan sa paramihan, mga kapatid. God will work, mga kapatid, hindi sa numero. Tanda natin, gusto nga ng Panginoon, nasa kukunti. Why? To sanctify His name. To sanctify His name. Upang magiging banal ang kanyang pangalan. Upang lalo siyang may taas at magnify, mamagnify, mga kapatid. So, kaya, ito kung dito tayo. Talon na tayo, mga kapatid. Dito na tayo po sa 23. If therefore the whole church become together into one place, the whole church, ang pinakasimpleng definition ng church, ano ba pinakasimpleng definition ng church? Ito po yung sa pagkamata kay Mateo. Kay Mateo, yung si Mateo po ang nagsasabi. Sa Mateo 18. Para maalala natin yung sinabi ni Mateo. Verse 20, 18:20. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Mga kapatid, yung pinakasimplest form of a local church. 2 or 3 gather in my name, there I in the midst of them. Gather in my name, ha? Bakit ba gather? To worship Him. Hindi po magmarites. Hindi po manlilibak, mga kapatid. But to worship God. Sabi po, ha? 2 or 3 are gathered in my name, ha? Gather in my name. So worship yan. Hindi ko ano, baka yung mga kapatid. So, itong 20 sa Korinto 14. Ito po ay worship to eh. Ha? Worship. Ha? Hindi sa ibang paraan. Ha? You cannot worship, mga kapatid, ha? Sa dulo ng telepono. Hindi po. Isa na sa telepono sa dulo, isa na sa dulo mag-worship kayo. Hindi po yan. Kailangan physical po gathering nito. Kung sa ating teknolohiya ngayon ay pwedeng Zoom, ang atin pong pakay, our main aim is to worship Him. Walang iba, mga kapatid. Do not physical. Worship Him. Kaya huwag natin salihan po, nasalungat po sa Kanyang salita. Dito lang tayo, worship. Hindi po tayo magtataas ng tao. Dito po tayo magtataas ng ano-anong mga topic, kundi salita ng Diyos lamang. So, ito na po yun. Verse 23, 1 Corinthians 14:23. If therefore the whole church
Become together. Yun na yun, mga kapatid. Sa Mateo 18:20. Two, three are gathered in my name. Become together into one place. Sa isang lugar. This time, we come together into one place. Dito po sa ere. Kaya ito ay physical. Wala pa naman internet ng araw. Wala pa. And all speak with tongues. Ito na yun. Nagmanifest na yung mga gifts. And there come in those that are unlearned or unbelievers. Will they not say that you are mad? Ito ay koreksyon ni Apostol Pablo. Ha? Dahil doon sila nakapokus sa tongues. Walang interpretation, mga kapatid. Bakit natin nasabi yan? Aba, experience naman natin ito. Speak in tongues. Ha? Naubusan ng laway, basang-basa ng t-shirt. Speak in tongues. Wala man lang interpretation. Hindi yan. Hindi sa Diyos yan, mga kapatid. Ha? Andoon sa isang grupo, yung iba ay umakyat sa dingding. Hindi sa Diyos yan. Ha? Nagkakatipon, tapos biglang lumipad. Kunya, sa pakiwaral lumipad. Ay, nag-ikot-ikot doon. Ha? Ay, yung kamay parang ibon. Ha? Nang-apak ng mga tao, natutumbay mga tao. Hindi sa Diyos yan, mga kapatid. Bakit? Mamaya, sabihin natin, hindi sa Diyos yan. Discerning, ang ating topic, it is time to mark them. Mga kapatid. So, ayaw natin na ganun po ang tao dito, ang magiging pananaw po ng makakita sa atin, yung unbelievers. But if all prophesy, and there come in one that believeth not, o one unlearned, walang malay talaga siya, o paguhan, he is convinced of all, he is judged of all. Ito na yung manifestation ng prophecy, mga kapatid, na hindi mo kilala yung tao. Nangyari sa amin nung araw, marong bagong salta, sabihin, ikaw, ito, ikaw, doon ka nakatira, kahit hindi yung pangalan, doon ka nakatira, sa ganitong marong binigay ang Panginoong Diyos na panaginip sa iyo, at hahanapin mo kami. Mga kapatid, hindi naman kilala yon, hindi gawa-gawa yon. Dahil huwag ka magluko-luko na ganyan at hatulan ka ng Panginoon, pitikin ka ng Panginoon. Tulad sinabi ko sa Amerika, pumunta ako doon, mga kapatid, may arangkada agad ng papisi sa akin. Ang papisi, mga kapatid, ay very elementary. Parang bagong daya ako pumunta doon sa grupo nila na walang kalam-alam. 30 years na ako naglilingkod. Tapos gano'n ang papisi, hindi alam ng Diyos. Ayun, laman yun. Hindi nagtagal yun, mga kapatid. Kinuha ng Panginoon yun. Ganun lagi yung kanyang papisi. Nagdala ako, mga kapatid. Sinama ko si Hilo roon. Alam mo si Hilo, alam mo siya. Naalala nyo. Si Hilo ng Bicol. Tapos, nagpapisi na magkakaroon ng gawain si Hilo. Matanda na yun 60 plus na yun magkakaroon ng sariling gawain. Ewan ko, may gawain na ba ngayon? Wala na yung kapatid na yun, hindi ko na pangalan na Amerikano. Mabait naman siya, maganda siya, pleasing siya. Maganda ang kanyang kalagayan, wealthy na tao. Bayan na. Tiklo na. Kasi, pinaglaruan yung dapat hindi paglaruan yung gift ng Panginoon. Hindi. Kapag tayo ginamit ang Panginoon, be sure, kung anong ligta lang sabihin mo, huwag gamitin ng laman, mga kapatid. Ito yun. Kung manong bagong salta ang tao, makonvince siya na sa Diyos ito. Hindi na ako kilala, bakit nalaman? Ikaw, gumawa ka ng kabulastugan, iyak na iyak yung tao hindi naman yung kilala, mga kapatid. Pinatungan yung kanyang kamay, na ganyan, na naging believer yun. Dahil nga, to the gifts, mga kapatid.
And thus are the secrets of his heart made manifest. Yun na yun, nalaman. Yung katago-tago niya. Also falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of a truth. No? Is in you. Magsasabi siya, patuto siya. Tunay ang Diyos na sa inyo. Hindi ko naman kilala kayo. Bakit nalaman nyo? Kasi ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagbunyag, nagbulgar, mga kapatid. Diba? Ganon yun. Sabi ni Pablo, at ito ay totoong nangyayari sa church. Church, mga kapatid. Ano ba yung church? From the Greek word, ek and kaleo. It is an assembly of the called out ones. Called out ones. Kung anong denominasyon tayo, galing, tinawag tayo ng Panginoon upang magtipon-tipon, mga kapatid. Yun ang called out ones. Yun ang church, mga kapatid. Tulad ng Israel, tinawag doon sa Egypto, pinalabas ng Panginoon sa Egypto. Egypto ang sanlibutan yun. Yan ay tayo, mga kapatid. Tinawag sa presensya ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Sa ila, tayo ay maglingkod sa Panginoong Diyos. Yun po ang church, meaning of the church. Hindi po building yun. It is an assembly of the called out ones. Iba yung building, mga kapatid. Iba yung sinagoga, maging ang sinagoga ko. Ganun din yun, assemblea din yun. Iba yung building, mga kapatid. 26. Ito ay pag-iipon-tipon. Makilala natin kung ito ba Kristiyano o hindi. Ito ba ay nag-worship sa Panginoong Diyos o hindi. Tandaan nyo. 26. How is it then, brethren? When ye come together, to worship yan si Diyos yan every one of you had a psalm. Yung psalm kasi kinakanta yan yung psalm. In the olden days, psalm is meant to be psalm, mga kapatid. Yung salmo, mayroong tono yan sila, mga kapatid. Ngayon, ginagawa lang tono sa panahon dahil nakakalimutan yung tono, how to sing the psalm. Yun, had a psalm, had a doctrine. See? May doktrina. Bakit ano bang gamit ng doktrina? Mga kapatid, ang doktrina kasi sumasabay yan diba? All scripture is given to us. Basahin natin sa Timothy muna. Timothy chapter 1 ba yun? Verse 13. No. 2 Timothy. 3, 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yan po ang gamit ng kasamang doktrin doon, kasama doon sa scripture, mga kapatid. Ito sa Korinto, mga kapatid. Sabi po rito, had a doctrine, ibig sabihin, scripture yun, ang basehan. Had a tongue, speaking tongues, yun ay gifts na yan. Had a revelation, marong kapayagan. Saya ang pagtitipon na walang kapayagan. Titipon tayo, plus sabi ko, ihang muna natin. Hindi natin naintindihan, ihang muna natin. Hindi po yun. Saya ang pagtitipon, mga kapatid. Walang nasabi ang Panginoong Diyos sa small church na kapayagan. Wala. Sayang yun. Kaya kailangan may kapayagan, mga kapatid. Had an interpretation, yung text na yun, mga kapatid. Kaya magiging prophecy na yun kung may interpretation.
Let all things be done unto edify. Lahat ng bagay ay gagawin para sa ikatitibay. So kung sinasabi mo ay away, nagkukwentuhan tayo ng away rito, nagkukwentuhan tayo ng kasiraan rito, mga kapatid. Hindi doktrina. Ayun ayaw ng Panginoong Diyos yan. So, kompleto, ha? Psalm, singing yan, congregational singing. Ay, paano kung tayo po ay magtipon-tipon dito at kakanta lang tayo? Kanta. Kompleto ba yun? Kanta lang tayo. O, kantahan lang tayo hanggang matapos. 3 oras ng kantahan. Sayang ang... Hindi worship yan! Hindi worship yan! Ang ginawa doon, nakikita natin sa internet, mga konserto daw, worship ng Panginoon. Hindi worship yan, mga kapatid. Hindi worship yan na totoo. Why? Salungat dito sa Bible yan. If you come together, kompleto. Ministering of the word ay importante, mga kapatid. Mga, ano lang yan, mga, tawag dito, mga, kumbaga sa ulam ay mga, pangsahok lang yan, mga kapatid. Ang importante, mga kapatid, mayroong ministering of the word, mga kapatid. Wala, kantahan lang kayo, o paglabas yan, tuwang-tuwa yan, flesh yan, laman yan. Hindi nalulugod ang Panginoong Diyos dyan. Kasi, pagkatapos sasabihin, do you, tawag doon? Do you, yung sasabi sa Amerika? Do you, satisfied? Do you satisfied? Did you satisfied? Hindi satisfied. Sabi sa akin, do you, yung, did you have fun? Did you enjoy the service? Hindi fun ang ginagawa. Did you enjoy? Yun, na-enjoy. Did you enjoy the service? Laging ganon. Did you enjoy the service? Bakit ako mag-enjoy? Dapat ang Diyos. Di pa nalagyan, Lord, nawa, ikaw po ay malugod. Malugod is the word for enjoy, mga kapatid. Magagalap. Ang ating paglilingkod ay hindi tayo ma-enjoy. Bagamat, yun po ang resulta, mga kapatid, ng tamang worship. Magkaroon enjoyment. But hindi yan ang pinakapakay natin. We come together for God, mga kapatid, na malugod ang Panginoong Diyos. Matuwa. God will, kung siya'y matutuwa, God will reciprocate. Gagante yan na blessing sa atin, mga kapatid. Yun. Mali yung, did you enjoy the service? Did you? Kaya pala ginangandahan ng pag-awit to sa pulpito Mga voicing pagandaan. Yung pala, for flesh enjoyment yan. Hindi nalulugod ang Panginoong Diyos yan. Lalo na doon sa mga konserto na yan, it is not worship, mga kapatid. Niluluko sila ng kaaway. Tingnan mo yung kanilang mga awit o makasalibutan. Tingnan mo ang mga tawag dito yung mga yung musika, arrangement ng musika, mga kapatid. Yan, rock na yan, pop songs na yan, mga kapatid. Noong araw ay ito maganda yung mga kanta, kinakanta natin, mga Paul Wilbur song, di ba? Yung mga minor songs, ang ganda. Beyond out. Mga kapatid, ang ganda, mga kapatid yan. Natin yan, na-feel natin yan. Ang dami na palang kanta ni Paul Wilbur, nakita ko rito, mga kapatid, rock na. Rock and roll na, wala na. Doon pa na konserto doon sa Israel, sa Jerusalem. Wala namang mystery of the word. Pwede mag-quote sila, pero walang mystery of the word. Hindi worship yan. Pero ang kanilang banner, slogan, join us
in worshiping the Lord. Anong worship dyan? Self-enjoyment lang yan, mga kapatid. Huwag tayong magpalukor yan. Ang ating topic, it is time to mark them. Diba, malapit ang panahon. Huwag tayong tawag dito, mapapadaya. Huwag tayong parang walang alam, mga kapatid. Oo, yun. Ulit na pagbasa, 26. How is it then, brethren, when you come together, every one of you, at a psalm, awitan yan, at a doctrine, yun, ministering of the word yan, at a tongue, at a revelation, at an interpretation, let all this be done unto edifying. See, unto edifying. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the worst by three, and that by course let one interpret. Hindi lahat, mga kapatid, hindi lahat mag-speak in tongues, walang mag-enter, kalong mayroong interpreter. Paano kung walang interpretasyon? Shut up! Shut up! Yun. Grabe naman yung sabi ng Bible eh. Shut up, walang interpretation. Paano magkakaroon yan ng tawag dito, ng anong word? Ng pag-lift up, no? Ng pagsaway, kung walang interpretasyon, hindi tayo makakaintindi. Papasa ba tayo? Today, but if there be no interpreter, let him keep silence in the church. See? Shut up nga. Shut up ang ginamit ko. Ito ang ganda pagkasabi nito. Silence in the church kung walang interpreter. Walang gift of interpretation kasama doon. Shut up na lang. Shut up. Hindi yung maglaway-laway ka, basang-basa, ano yung damit mo. Saka speak in tongues, walang interpreter. Or mag-interpret, gawa-gawa. Dadagukan ka ng Panginoong Diyos yan. Dadagukan ka, totoo yan. Tuto sinabi ko, huwag nating laruin ang biyaya ng Panginoong Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang kalooban. Huwag. And let him speak to himself and to God. See? Kung walang interpreter, tumahimik ka na lang, para sa Diyos yun. Sa mother time, ano ibig sabihin ng Panginoon sinasabi ko? Let the prophet speak 2 or 3 and let the other judge. See? May paghahatol pa rin, mga kapatid, kung sa Diyos yan. Kung sa salungat yan, sa banal na kasulatan, hindi sa Diyos yan. Ganun kasimple yun. Kung maayon yan, mga kapatid, sa banal na kasulatan, ayun, maraming mga propesya ngayon na naglipa na, yung mga Indiano na nagpropesya, mga kapatid. Huwag tayong magsabi na sabi ng Panginoon may lindol. Talagang may lindol naman eh. May lindol, sabi ng Biblia ay karoon ng lindol eh. Sasabihin na galing sa iyo yan. Hindi po, laman yan. No? Kung sabihin mo may lindol bukas, ganitong oras, yun sa Panginoong Diyos yan. May tsunami bukas, ganitong oras, magsitakbo na kayo, sa Panginoong Diyos yan. Kung sabihin mo lang may tsunami, sinabi ng Diyos, sabi ng pag-asa. Pag-asa ba yung magsasabi niyan? Hindi. Yung ibang Pibos. Yun. Nagsabi, meron silang mga sukatan dyan. Bagamat wala nga makapagsabi ng tamang oras ang pag-strike ng isang lindol. Pero sasabihin mo, 2:20 bukas magkaroon ng lindol, sa Panginoong Diyos yan. Mayroong gawa-gawa ang tao para sumikat lang. If anything be revealed to another that sitteth by, let the first Holy speaks. Yun. Ay mag-interpret yan. For ye may all prophesy one by one, that all may learn and all may be comforted. So, and the purpose is, for the prophecies ay comfort mo yan, mga kapatid. O pagbibigay po ng
isang babala, mga kapatid. O yun. Yun ang purpose ng prophecy. Or, ang prophecy po dito, mga kapatid, hindi hindi pangpatagalan, kundi short time lang. Short period ng prophecy na lagagabos, pang maiksian lang, mga kapatid. Na hindi yung tulad kay Ezekiel at kay Jeremiah, hindi po. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. So, kung maroon kang espiritu, maroon kang gift ng prophecy, ay malaman mo na iyang sinabi mo ay totoo. For God is not the author of confusion, see? But of peace, as all in our churches of the saints. Let your women keep silence in the churches. Makita ka may woman preacher o Kristiyano din yun. So, automatically, alam mo, hindi sa Panginoong Diyos yan. Dito na, disqualified din eh. Let your women keep silence in the churches. Ay, hindi naman eh, pwede naman magsalita. Oo nga, pwede naman magsalita ang Pero sabi nito, for it is not perfect unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also said the law. Kasi ang mga babae dapat tumahimik talaga. Pero pwede namang, kasi may, doon sa Timothy rin ba yun, sinabi ng Panginoon na yung mga older women ay pwedeng magpangaralan yung mga younger women. Pwede naman doon. Para sa kapwa, babae lang yon, mga kapatid. Pero saklawin niya ang mga lalaki, kaya pinapatahimik ng mga babae. Bawa, nagmensahe. Tapos sabihin ng isa sa mga babae na may asawa na sa salungat, mga kapatid. Sa salungat, magsalungatan. Magtatanong, salungatan. Tapos salungutin din ng isang lalaki. Yung kanyang asawa, salungutin, asang babae, salungutin ng isang lalaki. Sino mag-aaway yan? Mag-aaway yung asawang lalaki at saka nagsalungat. Kaya pride yun eh. Makagulo ang church. Kaya sabi ni Pablo, tumahimik lang yung babae, mga kapatid. Ayun. Doon na magtatanong sa bahay. Yan sabi ito. 35, and if they will learn anything, gusto lang matuto, let them ask their husbands at home. For it is a shame for women to speak in the church. Women to speak in the church, mga kapatid. See? Ito yung, paano yung sinabi doon sa 1 Timothy. At bigyan natin ng pansin yung 1 Timothy. Sa 11. Sa atin pa lamang, mga kapatid, hindi natin matatagal ngayon yung kasuotan, yung buhok. Kasi wala na tayong oras eh. Next time, talakayin natin. Mahaba kasi ito eh. 10. But which becometh women professing godliness with good works. Ito works, ito ang pinaka-binigyan din ng ating apostoles. Let the woman learn in silence with all subjection. For I suffer not the woman to teach, nor to use of authority over the man, but to be in silence. See? About women preacher. May church or denomination, mabaptist ay pinapayagan nilang woman preacher. May iba, ay doon siya kay Eddie Villanueva, mga kapatid, ay disqualified na yan. It is not of God. Automatic yan, mga kapatid. Huwag kang magsakbaka sakali. Ito ang katotohanan. Automatic yan, hindi sa Panginoong Diyos yan. Si Joyce Meyer, ay automatic yan sa Diyos yan. Salungat yan sa Biblia, mga kapatid. Medyo has tayo, pero totoo yan ang totoo. Tuloy ka namigay ng isang araw,
ay pupuntan daw siya sa Great Increase nila. Malaki pa doon sa sports complex, malaki yun. Hindi pa ako nakarating doon. Aircon daw yun, mga kapatid. Katsabihin pa na bigyan ako isang sakong bigas, hindi rin ako pupunta. Yung bigas lang akin. Yung bigas lang akin. So, ito, mga kapatid, use of authority. Pagsaklaw na yung mga kalalakihan, disqualified ka na. Ang ginawa ni Joyce Meyer, biro mo, may mga lalaki under doon. Sa Biblia, sa Old Testament tayo, mga kapatid, kapag ang isang babae ay mayroong menstrual period, hindi pinapayagan yan pumasok doon sa tabernakulo. Dahil wala pang purification 7 days. Hindi pa, paano? Matao na maliban lang kung matanda na, wala nang menstruation. Magkataon ng menstruation. Mayroong mga 30s dyan, mayroon pa yan. 40s dyan, may menstruation pa yan. Magme-preach yan. Wala na. Salungat na yan sa banal na kasulatan, mga kapatid. Di ba? Very clear po ang Panginoon. For a suffer, hindi ko pinapayagan ang isang babae na magturo not to use of authority over the man, but to be in silence. Usurpation of authority. Siya na mataas. Hindi po yun. Bakit? Anong dahilan ng Panginoong Diyos? For Adam was first formed, then Eve. Ganoon naman pala. Si Adam talaga ang mayroong otoridad ang lalaki sa mga kailang mga asawa. Hindi yung asawang babae, kahit manager pa naman yan, kahit CEO pa naman yan ng napakalaking kumpanya, under pa rin yan sa kanyang asawang lalaki, or else magkakaroon ng problema sa tahanan. Wala namang gano'n na tunay ng Kristiyano, mga kapatid. Sunod, and Adam was not deceived. Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression. Si Adam, yung dahilan ng Panginoong Diyos. Si Adam, si Eva, huwag kang yabang-yabang babae ka, na magaling ka mangaral, nadaya pa naman. Sinong nanay mo? Si Eva. Kung si Eva nadaya, ay malaking tsansa, madadaya ka rin. Yun. Kaya ayaw ng Panginoon ng babae, mga kapatid, na mga ngaral. Kung marong ganon, huwag na. Period na. Hindi na po pwede. Nangana ako, pastora, si pastora. Wala naman pastora sa Biblia Wala Sa Tagalog ba, pastora nakalagay doon? Mari, sa Tagalog, lagay pastora, mga pastora. Sa mga fivefold ministry, marahil. Pastora nakalagay doon. Pero sa English Bible, nahangod yan. Yung Tagalog ay pastos lang. At buko dito, hindi ginamit yan. Hindi ginamit yan pagtawagan ng pastora sa Biblia. Anong tawag nila? Na mga apostoles? Brother lang. Brother lang. Yan ang nakalagay sa Biblia. Brother Paul. Sabi ni Pedro, si Brother Paul. Yun. Sundin natin yan. Ay kasi nag-iiba naman ang panahon Nag-iba. Kahit sa buhok ka, nag-iiba panahon. Talakayin natin ang mga kababaihan dito sa Biblia. Kasama sa ating topic. It is, sabi ito, it is time to mark them. Tuloy tayo pagbasa, mga kapatid. Balik tayo doon sa 1 Corinthians 14. 35, and if they will learn anything, let them ask their husbands at home. For it is a shame for women to speak in the church. Kaya nga, kung magsalita, mag-voice out, ang babae doon sa aral, ay babae, asawang babae, may asawang lalaki yan.
Tapos masaktan yung babae, kakampi yung lalaki. Ngayon, mag-aawa na yung parehong asawang lalaki. Mag-aaway na yun. Kaya mabuti pa, tumahimik ka. Kung gustong matuto, may magtanong ka. Magtanong ka, ay doon na sa tahanan. Dito sa atin ay pwede naman magtanong. walang away, mga kapatid. For clarification, okay lang yun. Pero yun ang pinaka-punto po, mga kapatid. Kasi atat kasi yung babae noong unang panahon kasi walang karapatan yung babae. Kailan lang binigyan ng karapatan yung babae? Sa panahon na yan, walang karapatan yung babae. Walang karapatan. 1935 lang binigyan ng karapatan yung mga babae bumoto. Ngayon, marami nang kababayan sa mga kumpanya. Bumoto rito 1935 sa alam ko kung tama ang aking memorya. Ito yung pagbasa. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Kaya sabi na Pablo, kung mayroong spiritual sa inyo na ilagay sa inyong kaisipan na aking sinasabi ay kautusan ng Panginoong Diyos. Panginoon. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Yung sa pride yan ayaw matuto. Ayaw tanggapin. Ito, pag-ignorante. Mga kapatid, sabi ni Pablo, hayaan mo siya mag-ignorante. Mga kapatid. Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues. Ibig sabihin, huwag lang doon mag-focus sa speaking in tongues, but to prophesy. Kasi ang prophesy, mga kapatid, mayroong interpretation yun. Mayroong interpretation, tiyak yun. But if it is prophecy, there will be interpretation. 40. Tandaan nyo, importante ito 40. Let all things be done decently and in order. See? Let all things be done decently and in order. Kung mag-speak in tingsan, maglaway-laway na yan, hindi man mapagod yung bunganga, mga kapatid, kasasalita, basa. Akyat sa dingding. Basa na yung t-shirt, mga kapatid. Basa na yung t-shirt, ka-speak in tongues. Walang interpretasyon, mag-speak in tongues, mag-prophesy, magsasagutan, mga kapatid. Nag-aaway sa prophecy. Saan ka makakita niyan? Naranasan ko yan, mga kapatid. Hindi din naranasan yan. Pasikatan, pagalingan sa prophecy. Dumating ang panahon na maglalaban parang kortina. Parang kortina, mga kapatid. Ang prophecy. Hindi na sa Panginoon yun, mga kapatid. Yung sinabi ko kanina, lumilipad sa gawain. Kumakalat-kat sa balongbong. Umakyat sa dingding. Hindi ko talaga automatic, mga kapatid. Kahit hindi ka spiritual, masabi yung wala na sa hulog ito. Wala na sa hulog. So, let it be done decently and in order. It is time to mark them. Syaro naman, hindi tan malaman pag-discern o paghatol na ito ba ay mga Kristiyanong totoo? Mga Kristiyano. Paano pag Kristiyano ay sumuporta sa Papa sa Roma? Kristiyano pa ba yan? Kristiyano pa ba yan, mga kapatid? Kung sasabihin yung major, sabi ko na kanina, major Antichrist, sabi, do not cling to the rigid certainties of the faith. Sabihin, mga kapatid, do not cling to the rigid certainties of the faith. Ibig sabihin, huwag na kayo maniwala sa katotohanan na yan. Wala na katotohanan, mga kapatid. Dito kayo maniwala sa climate change. Tandaan mo yan, nakasakay ang Antikristo sa climate change. Sinakyan ng kabal, mga kapatid. Sinakyan ng kabal. At yung mga tao, mga kapatid, ay more inclination sa mga kabal.
Dahil kontrolado na lahat. Ang mainstream media talaga ay kontrolado nila mga kapatid. Kaya narinig natin ang kasinungalingan, ulit-ulit ang kasinungalingan, akala ng mga tao yan totoo. Yung ating mensahe, hindi po maniniwala. Dahil ayaw maniwala sa mensahe, wala na, hindi na. Hanggang doon na lang ang buhay, mga kapatid. Hanggang doon na lang ang buhay kasi ayaw maniwala sa mensahe. Huwag ka magpaturok. Ayun, ilan na. Ilan na sa aking mga kasama na nalagas na. Dahil sa turok, mga kapatid, ayaw maniwala. Pero tayo magpasalamat, hindi sila nawala. Hindi ka, tayo nagpasalamat, sila namatay. Hindi. Kundi, nagpasalamat, God vindicates our ministry. God vindicates our message. Mayroon pa ito. Mayroon pa itong mangyayari na so that God will be sanctified in our midst, mga kapatid. Yung kasi ang gusto ng Panginoon. I want to be sanctified in your midst. Kahit hindi tayo gagawa, mga kapatid, God will be sanctified. Why? Because of our faith in Him, mga kapatid. Yun, hindi pwedeng hindi iba sanctify siya. Hindi siya pwedeng hindi iba sanctify, mga kapatid. Dahil yun po ang pinaka-aim natin. Not for us to enjoy, mga kapatid, but for God to enjoy, mga kapatid. For God, mga kapatid, na matuwa siya na tayo nag-usip ng tama sa Kanya. Remember, strange fire, bawal yan. Strange worship, bawal sa Panginoon yan. So, it is time to mark them. It's time to discern, to make the right judgment sa kanila. Dahil there are two kinds of children in the world. The children of the kingdom and the children of the wicked one. Tandaan natin lang yan. Sabi ni Juan, marami na ang Kristo sa panahon pa niya, mga kapatid. So, kailangan tayo magiging keen, masyadong, will be keen enough to discern those people, mga kapatid, sa mundong to. Upang hindi tayo madaya. Mayroon pang sinabi nito. Sa Matthew tayo, punta tayo sa Matthew. Ito ay last na verse siguro. Patuloy natin sa sunod. It is time to mark them. Matthew 24. Napagkaklaro po dito. Matthew 24, sabi niya, dito tayo sa verse 24. Verse 4 ng 24. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Stern warning po yan. That is a very stern warning. Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name. Ayun na yun, maraming Kristiyano kuno, saying, I am Christ. Bukod dyan sa literal niyan, talagang mayroong patutusin si Kristo, and shall deceive many. Kailan lang sa Israel, mga rabay sa yumuko, na Misaya daw yun. Misaya daw yun. Mga rabay na yan, Yung rabay naman talaga ay bawal yan sa Panginoon. Call no man your master, for there is only one master in heaven, mga kapatid. Huwag tawagin silang rabay. Si Kristo hindi nagpapatawag ng rabay. Tinawag lang siya minsan, Rabunay, mga kapatid, hindi Magdalena. Pwede siya nagpapatawag niyan, sabi niya. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Shall come in my name, and they shall deceive many. Tandaan nyo. Why? There are many antichrist kasi, kailangan ay ngayon pa lang, kung di pa tayo ng ating nakadecide, kailangan marunong na tayo maghusga para sa ating spiritual being, mga kapatid. Dito na, sa 23 na, dito. Then, if any man shall say unto you, Lo, it is Christ, or there, believe it not. Alam natin, mga totoong Kristiyano, mga totoong Kristiyano, hindi naman dadaya nito, mga kapatid. For there shall arise false Christ,
and false prophets, and shall show great signs and wonders, and so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Mga kapatid, yun pa yung gawa nila ngayon. Yung Project Blue Beam, panlabas na yung mga anghel. Anghel galing sa ocean, lumipad doon. What use yan? Kasi, kinukondisyon ang kaisipan ng tao, mga kapatid, the coming of Christ. Upang layain. Matakot yung tao, lalo na upang sambahin yung the one that will sit, mga kapatid, doon sa third temple, sa kalagitnaan ng 70th week of Daniel. Lululuhod sila, yun ang Kristo, mga kapatid. Mapakilalang Diyos yun, sabi ng Thessalonians chapter 2, mga kapatid. Behold, I have told you before. Sabi ng ating Panginoon, I have told you before. Yan ang kanyang birada. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Ibig sabihin, binigyan ng diin ng Panginoon ng kanyang babala. Wherefore, if they shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Hindi naman siya pupunta ng deserto eh. Ano sabi ng Bible? Saan siya pupunta? Sa kanyang second coming. Sa kanyang second coming, mga kapatid. Parusya din nyo kasi ang ginamit, mga kapatid, sa coming, sa rapture. Pakita ko siya, mayroong kaibahan, mga kapatid, yun. At yung parusya sa literal second coming, mga kapatid. Sabi, in the desert, hindi naman siya pupunta doon. Saan siya? Mount of Olives siya eh. Pabalik din siya sa Mount of Olives. Sabi ng Acts chapter 1, behold, he is in the secret chamber, they believe it not. Ano palatandaan? Binigyan tayo ng palatandaan, mga kapatid. Itong gusto binigyan ng Panginoon sa atin. Huwag walain. Hindi tayo manadaya. Bakit? Ito yung second coming na sinasabi. Ito, naniwala ko yung parusya nito dito sa rapture, mga kapatid. At saka doon sa literal coming, sa Revelation chapter 1:7. Every eye shall see him. Yung dito sa mundo. Tayo doon sa taas. Sabi dito, for as the lightning cometh out of the east. Mayroong spiritual manifestation, mga kapatid. Mayroong lightning coming out of the east and shineth even unto the west. Aba, kakaibang lightning yan. Wala bang nangyaring lightning yan na mula sa east hanggang west, mga kapatid. Makikita mo pag kidlat ay pagkita niyan, short lang yan, mo kalahating spear, makikita mo yan, wala na yan eh. Ito ay kakaiba shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Sa rapture yan ang ating binasa. Punta tayo sa Thessalonians. Ito na siguro last verse. The second Thessalonians. Isa na ba? Napagpasta. Ito, second Thessalonians. Ito, kakaiba ito, mga kapatid. Dalawang coming kasi sabi ng second appearing po. John 6 at saka sa Hebrews 9:26. Ayun, mga kapatid. Ito sabi, verse 1, now we beseech you, brethren, by the coming, parusya din yung ginamit sa Greek, of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. Tayo pupunta sa Kanya, mga kapatid. Agawin tayo. Well, they will be catching away. Unto Him. Ito yung coming. Parusiya pa rin ang ginamit. Coming together unto Him. Tayo, mga ligtas, mga kapatid. Tayo, mga Kristiyanong tunay, ay sasalubong sa Kanya. Yung literal coming, mga kapatid, iba yun. So, unto Him, tayo ang pupunta doon. Yung second coming literal, punta natin sa dito yata yun sa
Basahin mo natin yung Hebrews 9:28. So Christ was offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Revelation chapter 1. Verse 7. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and also kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. Ito po yung second appearing literal, mga kapatid. So yung second appearing ng ating Panginoong Kristus, parusiya rin ang ginamit, mga kapatid, ay dalawa pong paraan. Yung tayo papunta sa Kanya, at siya at tayo, mga kapatid, ay papunta sa lupa. Saan yun? Dito po yun sa James, mga kapatid, sa Jude. Punta ka tayo, Jude. Tanawin si Jude. Ito si Jude. Verse 14, Jude 14. And Enoch also the seventh from Adam prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints to execute judgment upon all. Ito yung second coming, mga kapatid, literal. And to convince all that are ungodly among them of all the ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. So, ito po yung second coming literal, mga kapatid. Second coming. So, which coming, alilman dyan, mga kapatid, ay walang problema sa atin. The first type, mga kapatid, ay the catching away, the translation, mga kapatid. Ay sabi ni Pablo, that we which are alive and remain shall be caught up together unto him. Diba? Doon niya sa Thessalonians chapter 4:13, mga kapatid. Down. We'll be caught up together unto him. Yun ang rapture na hindi naniwala ang Seventh-day Adventist yan ng secret coming, secret rapture. Yun ang pagkasabi ni Biblia, mga kapatid. Yun ang pagkasabi ni Biblia. Yun ang pagkasabi. Balik tayo sa Thessalonians. Siguruhin natin. 1 Thessalonians chapter 4. Ang sabi rito. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel. Iba na application yan. Alam niyo yan. Hindi ganun literal yan, mga kapatid. And with the trump of God, and the dead of Christ shall rise first. That we which are alive and remain shall be caught up together with him. Hindi ato him, with him. Caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with his words. So, two parousias, two comings. Twofold o twofold ang gagawin natin. Like sa resurrection, mga kapatid. Three phases ng first resurrection, mga kapatid. Ito ay two phase ng coming niya. Yung caught up together with him, and gathering together unto him. Yun, klaro po yan. Ay, maniwala sila. Wala sila, mga kapatid. Hindi sila maniwala. There are two comings na sinabi ni Biblia. Two kinds of coming.
Lahat yan dapat paniwalaan natin kasi kasama tayo yan. Yung sinabi nila silent coming ay papunta tayo sa kanya. Ay ayaw maniwala na mayroon ng silent coming. Yung isang coming ay papaba tayo dito sa lupa upang maghari for 1,000 years. Yan ang sabi ng Biblia. Na mahirap, mahirap, tawag dito, pabulaanan yan. Ang sabi ng Bible, absolute natin ang Biblia. Salamat, Panginoon. Dakilang Diyos sa mga banal, purihin ka, Panginoon, sa hapong ito. Nawa, Lord, ang iyong masalita, Lord, ay maging tumimok, Lord, sa mga puso ng mga anak dakilang Diyos. Aming topic, Panginoon, ikaw kung magpahala ng bawat isa, ibigyan mo ng panindigan ang bawat isa ng matatag, Panginoon, upang manatili sa mensahe, Panginoon, at pagsikap kami lahat dakilang Diyos. Pagpalain mo, Lord, katagpuin mo ang pangailangan, anumang klase pangailangan na yung anak mo. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen.